Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G. Tulog si G ba? The Green Curly Kitty Patuti Iguana. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready nang matulog. And welcome, welcome, welcome po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Kahapon po ay nag-lecture tayo about, ilang araw na po tayo nag-lecture about 29 healthy tips kung paano po natin panatilihin yung ating health at syempre papahabain yung buhay natin. So ngayon po ay maproproceed na tayo. Alam ko marami po ang mag-i-enjoy sa topic na ito. Ayun. So number 13 na tayo. Ayan. So ito po ay ma-enjoy talaga ng mga coffee lovers. Anong sabi po dito? Enjoy coffee. Ayun, nag-enjoy ng coffee. Ako po ay coffee drinker din po ako mga masters. Coffee drinker din po ako. So, pero I always make sure that I drink on the right time. Okay? So, anong sabi po dito? At 2017 study. Sandali, ayusin ko lang ito. Okay. A 2017 study suggests that moderate coffee consumption of 3 to 5 cups a day. Ayun, pwede pa lang 3 to 5 cups a day. O, diba? Can reduce the risk of, ayun, marami palang risks, marami palang health problems na pwede nating prevent. Ano po yung mga problems na yan? Ito po, type 2 diabetes, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and cardiovascular diseases. So yun po, sa pag-inom pala natin ng coffee na 3 to 5 times a day, pwede pala natin ito ma-avoid ang apat na mga sakit na ito. Type 2 diabetes, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and cardiovascular diseases. Like stroke, like mga heart attack, yun, pwede yan. Okay, pero, ito tandaan natin dito, meron ano dyan. Ano ba yan? Ano nangyari dito? Nawawala. So, according to the same review, the recommended amount reduces to 2 cups daily for pregnant and lactating people. So sa mga buntis at siya nagpapadede, ayun po, ano lang po, 2 cups a day na lang po. Pwede pala yung mga pregnant uminom ng coffee. Hindi naman ano yan. Basta importante ay wala lang po kayong mga very, very notable na mga side effects talaga. Okay, nawawala ito. Sige, balik muna tayo kay G. Ayusin ko lang po ito. Ayun, so good news po. Pero ito po uulit-ulitin ko lang po ito. Kasi meron naman tayo mga bago na mga kasamahan dito. Okay? So, bakit po ako po ay limited lang po yung coffee natin mga masters ha? Hindi po dahil po ay nakita nyo dito na okay ang coffee, hindi ibig sabihin yan na aabusuhin na natin yan. So, meron po tayong tinatawag na perfect time to drink the coffee. Okay? Bakit perfect time? Kasi po, imagine nyo pag-imagine nyo lang mga masters and mga ka-G. Pagkagising nyo sa umaga, di ba? Empty po yung ating tiyan. Empty po yung tiyan natin. As in, wala pang laman ang tiyan natin. Dahil po, ang last natin na kumain, kung kumain kayo ng dinner, is about 7 to 8 in the evening. Kung minsan nga, meron dyan sa inyo, kumakain na po ay past past 9 or past 10 na, or meron dyan early na before 6. Di ba? So imagine niyo natulog po kayo at pagkagising nyo sa umaga, meron na po tayong at least 12 hours na hindi nakakain. O di ba? 12 hours. O bilangin niyo na lang. Kung 12, kung ano kayo, 6 kayo kumain or 7 din kayo magising ng umaga or 7 din kayo kakain ng umaga, and that's 12 hours na of not eating anything. So we already did our own fasting.
Ang fasting na yan po is yung tinatawag nating natural fasting yan kasi tulog ka. So, sa gabi, nung tulog ka po ay nag-undergo tayo ng cellular repair time. Ang cellular repair time po, mga masters, ay yung time, kumbaga, na ang katawan natin ay nag-regenerate. Lahat po ng mga nagamit ng katawan natin ay ibabalik po yan or tawag dyan, magre-repair po ang katawan natin. Okay? So, siyempre, lahat ng mga pagkain na kinain natin ng breakfast, lunch, and dinner ay mamametabolize po yan. Yung iba nagamit na into energy, converted into energy. Yung iba naman po ay hinihintay pa ang final absorption process kasi magsistay pa yun, lalo na kung medyo mabibigat yung kinakain mo like red meat. Usually, red meat takes 2 to 3 days to digest. So, hindi lahat ng mga kinakain natin po, mga masters, ay ma-absorb agad. Meron po dyan na magsistay pa sa large intestines dahil po meron pang mga complex na mga enzymes na mag-process ng mga pagkain na yun. So, it will take a time. It will take a while for it to be digested. Okay? So, pero usually, ang nangyayari po, pagkagising po natin sa umaga, the best time to poop, na pagpupo, ay at 6 in the morning. Kaya po, ang ating the G and Daddy na lecture sa Pilipinas po, naka-base ang time. At 6 o'clock ko po ginagawa ito dahil ito ang perfect time kung kailan po tayo mag-poops. Okay? Kung saan man kayo dyan, adjust na lang po kayo. Kasi ang large intestines natin is vac active at 6 o'clock in the morning, kailangan tayo magpupo. That's according to the meridian clock or the Chinese meridian clock. Alright? So, pagkagising mo sa umaga, empty po yung stomach natin. And if the first chemical you give your body is caffeine, which is ang chemical na matatagpuan po sa cafe or coffee, caffeine is related to cortisol. Ang cortisol po ay ang tinatawag na stress hormone or stress chemical of the brain or of the body. So, pag meron tayong mataas na level ng cortisol, mga masters, imagine niyo, buong umaga po ay stress out ka. O, diba? Yun ang pinaka-basic explanation dyan. Literally, ang coffee po ay hindi nag-create ng acid sa katawan natin. Ang nangyayari po dyan, once mataas pong cortisol level natin, ang ating stress level ay tumataas din. At pag-stress po tayo, dyan po tayo nagkakaroon ng acidic blood or acidic environment sa loob ng katawan natin. Kasi lahat ng mga organs natin ay masistress po yan. Ang mangyayari po dyan, yung blood circulation na dumadaloy po sa buong katawan natin, it will carry an acidic pH level na blood. So lahat ng mga organs po, mga masters, na magre-receive ng dugo na yan ay magkakasakit. Lahat ng mga dugo na dumadaloy po dyan is acidic, kaya mga organs po ay ayaw po nilang tanggapin po yan. Dahil po yan ang magkakadulot ng kanilang pagkakasakit. So, gagawin po nila ay magko-compensate po sila, mga masters. Magko-compensate po mga organs. Magbibigay po sila ng konting alkaline para magbalik po sa 7.35 to 7.45. Yan po ang level ng ating pH na normal, livable. So, pag acidic po tayo, mas bababa po sa 7.35. Pag alkaline po, mas mataas po sa 7.45. Yan. So, ang mangyayari po dyan, ay mawawalan po tayo ng mga minerals, vitamins. Kasi those mostly are alkaline by nature. So mawawalan ka. Nagpapalabas po ng calcium ang dugo, ang ating bones. Nagpapalabas po ng potassium, magnesium para po ay mabalanse po ang ating blood pH. So it means that every time na stress out po tayo, nawawalan po tayo ng vitamins and minerals. Kaya po mga masters at mga ka-G, kailangan po talaga natin na inumin sa wastong oras. So, sabi po dito, 3 to 5 cups a day is okay para sa coffee or 2 cups a day para sa mga buntis at nagpapadede. Pero, wag po nating inumin ang coffee pag gutom pa tayo sa umaga. So, I do recommend pag uminom kayo ng coffee is 1 hour after breakfast. So, usually like around 9 o'clock. Hintayin muna natin ang ating katawan na mag-produce ng sarili niyang energy from the food that we ate. Kasi kailangan natin kumain ng breakfast at 7 to 8 in the morning.
mga masters, balikan nyo, mga ka-G, balikan nyo po yung aking mga lectures. Kasi yun po yung pinaka-importante. Kung bakit po ako ay nagle-lecture about this is because mas gusto ko po talaga na maka-develop po tayo ng good habits when it comes to eating. So remember po, ang aking mga tinuturo noon na we have to avoid drinking liquids with our food. Try your best na wag po uminom habang kumakain. Kasi habang kumakain po tayo, kailangan ng mga enzymes po, yung mga laway natin, mga digestive enzymes, pancreatic enzymes, mga liver enzymes natin. Kailangan po, very potent po yan sila. Sila po ay magtatrabaho para tunawin po yung pagkain na kinain natin. Ang problema po ay isa pa, kailangan po nating nguyain yung pagkain kasi bago po nating lunukin yung pagkain, kailangan po ay maliliit po sila na easy to para pagdating po sa ating lalamunan ay hindi po tayo mabulunan at pagdating na po sa ating tiyan ay very easy to digest na po sila kasi maliliit na pieces po sila. Paano po pag nagmamadali ka, hindi mo nang inuya? Pagdating na ng pagkain sa ating tiyan, malalaki pa sila, hindi pa sila nanguya. So, may mas malaking possibility po na ma-irritate po ang ating mga gastric or mga ang walls ng ating stomach. So, yun po, mayroon tayong mga gastritis, colitis, heartburn, mayroon tayong indigestion. At syempre, pag ininuman natin ng tubig yan, ang mangyayari po dyan ay hindi na po strong enough ang enzymes para tunawin ng pagkain. So, it will end up just na mapupupo ka. After 1 hour, 2 hours, pupo ka. Every time kumakain ka, nagpupupo ka. Kaya wala po pinupuntahan yung pagkain kundi nasa kubeta po. Alright, so ito po, coffee lang pong topic natin. Hanggang dito na po tayo mga masters. And mga ka-G, God is great! Yahoo!